Amen! Good morning sa ating lahat! Ayan, praise the Lord for God has given us another day. Amen. Lahat nga po ng masaya parinig ng malakas na Amen! Ayan, una po sa lahat, nais ko muna pong batiin ang ating mahal na Senior Pastor, Pastor Pro VR Cadillina. Palakpakan natin mga kapatid. And of course, also to our beloved Patriarch, Pastor June. Ayan, sa ating mga kapastoran, preachers, members at sa lahat ng mga bisita natin joining with us this morning. Welcome to our Sunday worship service. Tumayo po tayong lahat and let us sing our first song, To God Be the Glory. Let us start from the first verse now. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Louder on the second verse. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the mindless offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord,
of God our glory when we all get to heaven. On the first verse now. Sing the wonders of Jesus. Sing His mercy and His grace. Amen. In the ransom rise and blessed, He'll prepare for us a place. Louder now. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shout and not a sigh. All together now. When we all get to heaven, what a day sing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Third verse. Let us then be and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the joyful life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last verse now. Onward to the prize before us, soon His beauty will be called. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Praise the Lord. Our last song, Blessed Assurance, Jesus is mine. Let's start from the first. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a glorious story mine. In salvation, praise the Lord. Born of His Spirit, washed in His blood.
as we have our Bible reading and opening prayer. Morning po. Morning po, Pastor. Pastor Proby, thank you for the privilege. Pastor June, thank you so much po. Dawatak nga opening tayo dito Bible say sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, verses 28 to 39. Page 1277 on your Bible. Romans chapter 8. Verses 28 to 39. Kita yung kausad? Kurain tayo na duman. Tapos may panagbasa tayo. So verse 28, kung na dyan kausad. English, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, then He also called, and whom He called, then He also justified, and whom He justified, them He also glorified. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things you are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kararakter ko sa Apo, anyan ang nagdakil niya asim kada kami. Thank you so much, Apo. Da kami kat managbasol. Yung kinasyan na kami, inayat na kami, pinaraburan na kami. Kababangkin niya, Apo Jesus. Apo, insalakan na kami. Thank you so much, si God. Kadeta nga ayat, Apo, imulam nga naun unag iti puso mi, kat i-spread mi mo't deta nga ayat mo kadagiti sa baling at taong. Use us, Apo, dito nga iglesia. Thank you so much. Thank you for our pastor. Kat Apo, bendisyon naman nun, dito nga umay mi panagdaydayo ken ka, iti dito nga bigat, Apo. Thank you. Kat bless each and every one of us. All these things you ask in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Before you sit down, bigyan natin ang ating mga katabi ng Christian shake hands. Mahigpit, masaya, masigla na pakikipagkamayan. Batiin natin ang bawat isa. Good morning. Welcome. Glad to see you. How are you, brother? How are you, sister? Okay. Thank you very much. You may now be seated. Okay. To God be the glory. Ako ay natutuwa na nai-improve natin ang ating worship service, mga kapatid. Salamat sa ating choir dahil hindi lang po special number ang kanilang pinractice kahapon. Pinractice pa nila yung ating mga congregational songs today. Talagang pinaghandaan. Kaya nais ko na lahat din tayo ay handa pag tayo ay tumungo sa ating pagsamba. Amen po ba? Narinig nyo ba yung sound ng choir kanina sa speaker? Dinig? Yes? Oo. How about sa mga ibang natin, congregations? Dinig nyo ba? Dinig nyo ba? Thumbs up. Dinig nyo? Oo. O, sige, sampulan pa natin ha. Sampulan natin. I want you to really get that because
I want our congregational singing to be just like heaven. Okay? Awitin natin yung To God Be the Glory. May nota kayo nun, di ba? To God Be the Glory. Without the accompaniment, ha? Sige. Tayo, choir. Tayo. That's why, if you are AB, dito na kayo. You need to have someone replace you in your position. Yung ibang mga ushers natin dyan, na choir member, wag na kayong mag-usher. Dito na kayo. I want to establish our congregational singing well. Naunawaan nyo yan? Okay, so we will need more ushers to help us out here. Alright? Try natin. Ready? Hindi nyo kung naririnig. Hello. Okay, ready? Sing. Naririnig ba sa speaker? Meron wala? Ganyan ba kanina? Diba? O, diba? Ayos? Malakas? Set up natin. O, lakasan mo pa. Ayan. O, diba? How does that feel? O, mapapakanta ka talaga, diba? Okay, second verse, everybody. Oh, palakpak naman. Amen. Praise the Lord. Salamat, choir. May be seated now. Okay, so binabati ko ang lahat. Magandang umaga. Asan ang mga kapatid natin from Vintar Outreach? Malapit na ang inyong anniversary. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Okay, yan, mga Vintar natin. And meron ba tayong sarat dito? Wala? Or Batak Paway? Do we have Batak Paway here? Yes, andun sila sa choir. Okay. Bakit wala na naman yung ating dito? Yung ating monitor speaker? Anong nangyari sa monitor speaker natin? Alright. Lawag, Sanctuary. Good morning, kadagay amin dito Lawag. What a wonderful day. Okay, next. Pasukin Sanctuary. Pasukin. Okay. Claveria. Our sanctuary in Claveria. Oh, amen. Tapos, Dingras. Outreach. Dingras. Okay. Apari. Amen. Lasam Cagayan. Amen. Tugigaraw. Okay. Amen. At Australia. Amen.
Okay, so marami pa tayong mga kapatid, like brethren in the US, we have Castillo family, good morning. Agkawili, Tito Moises and Tita Teresa, good morning, nakikita ko kayo dyan. And Nanay Marlene in Canada, Tita Puring, Brother Rogin, Sister Raquel, okay, sino pa? Sir Peter Calixto. Alright. Okay. And the rest of you. Kung hindi ko yung nabanggit, siguro kung makita sa screen. But anyway, a pleasant morning to each and every one of us. Amen? It's been a wonderful week. I know many of you, pagod tayo physically. Pero praise God, we are here. Sunday is not a weekend. Sunday is not a weekend. It's the start of the week. So it's good to start another week in church, worshiping and serving God. Amen? Okay, so remain seated. The kids will now come and they will render the song, Never Has There Ever Been. Pinagpraktisan din nila ito. Palakpakan natin ang mga anak natin. Okay? Praise God. Sometimes we look for the best friend, best moment, best blessing. But we realize that the greatest one we could ever have has been with us all along. Never has there ever been anyone like Jesus, loving us, saving us, and staying with us through it all. Never ever been a greater mission. Never ever been a greater need. For Christians to unite and take each other's hand. Never the love of God to every land. Never ever been a greater reason. Never has there ever been a greater time to tell to all the world that Jesus is the way. Never has there ever been a need to pray. Christians unite and stand together. Put aside any conflict in our way. First, we must learn to love each other. If we're to change the world someday, never has there ever been a greater Savior. Never been a greater Savior. Never has there ever been a greater love. For Jesus to come down and die upon the cross. Never has there ever been a greater cause. Never been a greater cause. Never been a greater cause. Never been a greater cause. For the world, Jesus we know. Never has there ever been a greater cause. Christians unite and stand together. Put aside any conflict in our way. First, we must learn to love each other. If we're to change the world someday. If we're to change the world someday. And thank you, kids. Alam nyo, napakalaking potential ang mga bata at mga bataan.
Hello, hello. Sound check. Okay. Oh, baliwang di ko na equalizer na. Apakalaking potensyal mga kapatid. Kaya this week, nag-start na po tayo ng ating SMEC, the Spiritual and Moral Enrichment Class. At mamaya, I'll show you more about that. And it's a very fruitful and wonderful week we had today. And praise God for that. All right? Itong choir natin talagang mas nagpapakahusay pa para sa ating Panginoon. Amen? Okay. And yung ating dingras, naka-join na ba yung dingras choir natin ngayon? Naka-join na? Okay, yes. Kasi nung Sunday, during the anniversary, kinausap ko sila at sabi ko, mag-start na tayo ng choir dito sa Dingras. Okay? Nakapila na ba sila doon? Tingnan ko nga kung nandyan na. Andyan na? Very good. Very good. Maaga kayo Maaga. That's good. Okay. So the choir will sing the good old gospel singing. We in the HBBC, we are a singing church. Dapat masaya at matuto tayong umawit ng masigla para sa ating Panginoon. Amen? Kasla nagrigat kay nga kuan si kayo. Men, sobrang serious kayo. Hirap. Makiko-operate kay mamot kakabsat. Nung amin umay kay makigimog at isagana yung mutabagbagiyo aya. Amo yung hangko kayat kumatag sa utkas to itatamanan ng madi. Hana makay-ayo ti Apo Apolos kakabsat. Madi. Please, makiko-operate kayo kakabsat. Ha? Okay, salamat. So, palakpakan muna natin sila. All right. So the choir will sing the good old gospel singing medley. We've seen his hand of mercy. We've heard his voice of cheer. And we know what it means to lean on his everlasting arms. The same Jesus who saved us is the same Jesus who holds us every single day. And that's the reason we rejoice in this good old gospel singing medley. Release from the
Amen, 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 amen. Sound check. Amen. Praise the Lord. Thank you, joint choir. Tumakder tayo nga kabsat before we hear the message this morning. Let us sing the song, Send the Light. Pastor Roby R. Cadulina. Thank you. Mahina yung microphone niya. Mahina. Okay. Thank you. Please be seated. All right. Kakaiba po ang paglilingkod na ating naibibigay sa ating Panginoon bilang HBBC. Hindi po tayo nag-aalay sa Kanya ng ordinaryong klase ng paglilingkod. Ibinibigay po natin sa Diyos ang nararapat. At bilang inyong pastor, layunin ko, panalangin ko, na lahat tayong mga miyembro sa lahat ng ating mga gawain, churches, whether here or abroad, ay mapaglingkuran natin ang ating Diyos ng maayos. Hindi lang maayos, kundi excellent, mga kapatid. Ngayong umaga, ang paksa na aking tatalakayin sa inyo, alam nyo, napansin nyo na pag ganitong first preaching, Tagalog ang aking ginagamit. Dahil marami tayong mga members sa iba't ibang mga kongregasyon na hindi makaintindi ng Ilocano. Doon sa second preaching, Ilocano ang aking ginagamit. Sapagkat lahat na ng mga natira doon sa second preaching natin ay Ilocano speaking naman. So, panalangin niyo ako na ma-improve ko pa ang aking pagtatagalog. Maganda ang mga mensahe. Kailangan lang akong maging masanay at maging bihasa
sa paggamit ng ating sariling wika. Ika nga. Pambihira, no? Kasi pag nag-Ilocano ako, at marami tayong mga hindi makaintindi ng Ilocano, kailangan natin ng power of speaking in tongues. Wala naman tayo noon. So, to God be the glory. It's a joy to be in the house of worship, the house of prayer, with people who are ready to worship and pray. Ang paksa na aking tatalakayin ngayong umaga ay isa sa mga katangian ng isang matured na Kristiyano. Ang katangiang ito ay tungkol sa paglilingkod. So I would like to teach and preach today on the subject, biblical service to God. Paglilingkod ayon sa Biblia na ibinibigay sa Diyos. Everybody read the topic one more time. Go. Biblical service to God. Paglilingkod ayon sa Biblia na ibinibigay sa ating Panginoong Diyos. So, tatlo ang aking nais na ibahagi sa inyo tungkol sa paglilingkod. Una ay aking tatalakayin ang mga maling dahilan, wrong reasons for serving God. Sapagkat hindi lahat ng mga paglilingkod ay ginagawa na may tamang dahilan. Ang iba, wrong motive, wrong reason, wrong intention. So I would like to correct the wrong reasons and intention in serving God. Pangalawa, ay aking tatalakayin ano ang tamang rason why we serve God. Bakit tayo maglilingkod o naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? At ang pangatlo, if time permits, ay aking tatalakayin papaano ang tamang paglilingkod sa Diyos. Paano ang tamang paglilingkod sa Diyos? Alam nyo, hindi mawawala sa mga anak ng Diyos ang paglilingkod. Hindi mo pwedeng tawaging anak ka ng Diyos at Kristiyano ka na wala kang puso na mapaglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Pwede ba pastor yung Kristiyano at anak ng Diyos pero hindi naglilingkod sa Diyos? Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya ngayon ay ating tatalakayin biblical service to God. Now, there are 4 wrong reasons in serving God. Maglilingkod sa Diyos, mali ang dahilan. Una, tignan natin sa Biblia. Sa Biblia tayo dadako at tignan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol dito. Mali na motibo sa paglilingkod sa Diyos. Dumako tayo sa Romans chapter 4, verse number 4. Roma Kapitulo 4, versikulo 4. Sa susunod, magbabasa na ako sa Tagalog Bible. Total, nandyan naman ang King James. So, gagamit na ako ng Tagalog Bible sa susunod. Pero ang sabi dito sa Romans 4:4, now to Him. Sino yung Him? Ikaw, ako. That worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Ang punto ng verse na ito sa kanyang konteksto, kung inaasam mong magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa, hindi na daw biyaya ang kaligtasan. Kundi,
parang ang Diyos ang may utang pa sa atin. Kaya hindi tayo maglilingkod sa Diyos na para baga siya pa ang may utang sa atin. Na ipagkaloob ang kaligtasan dahil nga pinaglingkuran natin siya. Nakita niyo? Now to him that worketh is the reward, not reckon of grace. Kasi pag pinagtrabahoan mo ang kaligtasan, hindi yun biyaya. Ang tawag doon, gantimpala. At itong reward na to ay lumalabas na parang utang. Mga kapatid, pag tayo ay naglilingkod sa Diyos, wag naman na sisingilin natin siya ayon sa ating paglilingkod. Mali po na ating lalapitan ng Diyos. Panginoon, pinaglingkuran kita, dapat ibigay mo to sa akin. Parang siya baga ang may utang. Mali po na pag tayo naglingkod, ay parang mayroon tayong ipinapautang sa Kanya na dapat niyang bayaran sa atin. Naunawaan po ninyo? Kaya huwag na huwag po nating ilagay ang Diyos sa isipan natin sa ganong katayuan na pag tayo ay naglingkod, Panginoon kita mo, wala akong absent. Kaya Panginoon, itong hinihingi ko, ibigay mo naman, return of favor. Hindi po yun ang tamang paglilingkod sa Diyos. Ang dapat dyan, kung halimbawa, kasi ito salvation ang pinag-uusapan, Pero kung dumako tayo sa usaping ligtas ka na, dapat kahit i-reward ka ng Diyos o hindi, dapat ka talagang maglingkod. Kaya itigil po natin ang parang pagsingil sa Diyos dahil sa ating mga ginagawa para sa Kanya. Dahil mali yun. Ngayon, ang number 1 dito sa point na ating binasa sa verse, the wrong reason in serving God is not to earn salvation. Hindi tayo maglilingkod para ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Kasi kung ganon, lumalabas na ang kaligtasan ay ayon sa paglilingkod mo sa Diyos. Totoo nga ba iyon? Na ang ating kaligtasan ay iniaayon ng Diyos doon sa ating paglilingkod o ginagawa. Maliwanag ang Ephesians 2:8 and 9, di po ba? Can you put there Ephesians 2:8 and 9 for a while? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Niyong pananampalatayang iyon, hindi sa atin galing. Pinagkaloob pa ng Diyos ang pananampalataya na ating isinampalataya sa Kanya. At ang sabi rito, ang kaligtasan, it is the gift of God. At dahil regalo, 9, ano sabi? Not of works. Upang walang sino mang magpuri. Alam mo kung bakit maraming mayayabang na Kristiyano na parang ang Diyos pang nakautang sa kanila? Dahil mali po ang inyong motibo sa paglilingkod. Parang kayo ay nag-i-invest sa Diyos na kailangang singilin mo siya pagdating ng araw. Mali po yun. Hindi po siya investment sa Panginoon. Ang Diyos hindi po siya investment plan. Diyos po siya. Diyos. Kaya never, ever again that you try na singilin ang Diyos sang-ayon sa mga paglilingkod mo. Don't serve God as if you're trying to earn His favor. In fact, kahit unfaithful ka nga nandyan pa rin ang biyaya ng Diyos sa'yo. So yan ang una mga kapatid. We do not earn salvation by serving God. Ano pa mga kapatid ang maling rason sa paglilingkod? Tignan natin dito sa Gawa
17:15. Acts chapter 17, verse number 15. Ganito ang sabi ng Acts chapter 17, verse 15. Okay? Neither is worshipped with men's hands as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Tingnan nyo ha. Hindi daw tayo sumasamba sa Diyos na para bagang kailangan niya yun. Hindi kailangan ng Diyos ang serbisyo mo. Kaya hindi ka naglilingkod na parang kailangan kasi ng Diyos eh. Alam natin na ang ministry ay maraming pangangailangan. Pero hindi ka naglingkod sa Diyos dahil kailangan ng Diyos. When you feel a need in the ministry, you don't do it as if, kita nyo ha, ako ang pumuno sa pangangailangan ng ministry. Kailangan kasi ng Diyos yan eh. Kaya ako, wow, taas mo. Di ba? So sabi rito, as though he needed, para bagang may kailangan siya. Anong kailangan niya? Samantalang siya ang nagbibigay ng pangangailangan mo. Kung may kailangan siya, kaya niyang mapasa kanya. Kaya hindi ka maglilingkod dahil kailangan niya. Sabi, as though he needed anything. Seeing he giveth to all. Siya ngayong nagbibigay ng ano? Buhay. Ano pa? Hininga. At lahat ng bagay. Sino daw nagbigay ng lahat ng bagay na nasayo? Siya. So ano ngayon ang sinasabi nating pangangailangan ng Diyos na dapat nating tugunan o paglingkuran? Samantalang tayo ang pinagkakalooban niya ayon sa ating mga pangangailangan. So number 2, the wrong reason in serving God is not as though He needed it. That's number 2. Not as though He needed it. God is not a needy God. He does not need your service para siya ay maging successful na Diyos. Hindi mo siya kailangan tulungan para maging successful. Kahit wala ka, successful ang Diyos. Ginawa niya nga ang mundo. Wala tayo, hindi niya kinailangan ng tulong natin. Ni kahit tulong ng mga angheles, hindi niya kinailangan nung lalangin niya ang buong sanlibutan. Ano ang sinasabi natin na parang tinutulungan natin ang Diyos? Hindi natin siya tinutulungan. Oh, Panginoon ha, tulungan mo ako. Tinulungan kita. Wala, hindi po natin tinutulungan ng Diyos. Maliwanag po ba? Nung lalangin niya ang earth, sabi ng iba flat, sabi ng iba round. Bahala na kayo. Basta tayo nasa earth. Nung lalangin po niya ang langit at lupa, hindi niya sinabi, angels, I need your help. Sa makatuwid, tayong mga tao, tayo ngayong last eh. Naunawaan niyo yan? Oo. Nilalang niya muna lahat ng makakatugon sa pangangailangan mo bago kanya lalangin. Ano ngayon ang sinasabi natin na tinutulungan natin ang Diyos? Kaya, alam nyo, imbento lang ng tao yan eh. Kaisipan ng tao yan eh. Yan yung parang akala natin kasi tayo tumutulong sa kapwa, doon tayo nasanay sa galawang ganon. Inilalagay na rin natin ang Diyos na parang tao na kailangan tulungan. Hindi po niya kailangan ng tulong. Kaya hindi po tayo naglilingkod para tulungan siya. Nakalagay sa Psalms chapter 50 verse 12, in another passage, it says,
if I were hungry, kung sakali mang ako ay gutom, hindi ko sasabihin sa inyo. Bakit? The world is mine. Kung ako man ay gutom, bakit? Sasabihin ko pa ba sa'yo? Kukuha lang ako dyan. Pipitas lang ako dyan. Akin naman yan eh. Ginawa ko naman yan eh. Alam nyo, itong mga ganitong pagtuturo ay tinutulungan tayo na yung malaki at mataas na pagtingin natin sa ating mga sarili ay dapat lumiit kumpara sa laki ng ating Panginoong Diyos. Tayo kasi, kaya kita nyo kahit pagsamba, Diyos na yan ha, hindi ka nagbibehave. Bakit? Ang liit ng tingin mo sa Diyos. Kasi ang talino mo, ang galing mo. Buong linggo kang dumiskarte sa buhay. Ang galing mo, di ba? Kaya ang Diyos tuloy, pumunta ka rito para hindi mo siya kailangan. Mga kapatid, kailangan ko kayong turuan. What is men? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? At kahit ikaw, ako, sino ba tayo para maglingkod? Hindi nga tayo worthy na maglingkod sa Panginoong Diyos. Hindi nga ang Diyos ang dapat humahabol sa atin sa paglilingkod. Dapat tayo ang humahabol sa Kanya. Sa ganong klaseng pag-iisip, hindi ka magdadahilan. Mahirap kasi kaya hindi ako makapaglingkod sa Diyos eh. Alam mo pag sinabi, magbibigay ng 10,000 sa La Union, kahit may sakit ka ngayon, bibiyahe ka eh. Hahabulin mo yun eh. Hindi yung perang humahabol sa iyo eh. Alam nyo, ang tao sobrang yabang na sa kanyang sarili na parang ang Diyos ang humahabol pa sa atin. Parang ang Diyos pa ang nanliligaw sa atin. Kaya nga kaming pastor, although minsan mayroong kaming beseeching na pananalita, pero pag sinabi ng Diyos, gawin natin to, hindi kailangang nagmamakaawa sa tao dahil tayo ang dapat humahabol sa Kanya. Apakaliwanag oh, kung ako man ay nagugutom, kung sakali man, ba't ko naman kailangang sabihin pa sa inyo para tulungan nyo ako? Nilalang ko nga ang mundo, akin yan. Pupulot lang ako dyan. Sasabihin ko lang dun sa grapes, grapes, halika nga rito. Pati yung grapes lalakad, palapit sa kanya. Ikaw isda, ihawin mo ang sarili mo, taka lumapit ka rito. Iihawin niya ang sarili niya, lalapit pa sa kanya. Anong tulong ang kailangan ng Diyos sa atin? Huwag tayong maging mayabang na parang ang Diyos ang humahabol pa sa atin. Amen ba? Pangatlo, na maling motibo sa paglilingkod. Pangatlo, mga kapatid, not presuming to meet His needs. Not presuming to meet His needs. Hindi po tayo naglilingkod na parang tayo ang nagmi-meet ng kanyang mga pangangailangan. Amen po ba? Okay. Pang-apat. Sa pang-apat, dito tayo sa Mateo 6:1. Mateo 6:1. Okay? Ayan. Take heed. Mag-ingat. Alam mo ang buhay, kailangang merong sistema ng pag-iingat. Nag-iingat po ba tayo? O wala na tayong sistemang nag-iingat? Mag-ingat. Pag-isabi mo sa katabi mo, mag-ingat. In one word, magdala ng toothpick lagi. Mag-ingat. Sabi niya, mag-ingat na huwag kayong magbibigay ng limos para lang may maipost sa Facebook. Wag. Hindi ko sinasabing masama na maipost sa Facebook ang mga magagandang ginagawa.
Pero hindi dapat yun ang dahilan kaya ka gumagawa. Take heed. Kasi ako nga, nag-post ako sa Facebook eh. Nakita nyo na ba yung post ko? Pero hindi po ako una na naglingkod para may ma-post. Naglingkod talaga ako sa Diyos. Nagdadalawang isip pa nga ako eh. Ipopost ko ba, Lord, o hindi? Sabi ko, Lord, alam mo ang heart ko ha. Ipopost ko to para makita ng mga members at matuwa sila na pinagpipray nila ang kanilang pastor. At makita nila na yung panalangin nila para sa kanilang pastor may bunga. Yun yung motibo ko na nag-post sa Facebook ha. Mga kapatid, alam ng Panginoon yan. Pero sabi, take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. Bakit po? Otherwise, ye have no reward of your Father. Sa kanino ba natin dinadahilan ang ating pagbibigay? Hindi upang makita ng tao, kundi upang makita ng Diyos. May makita siyang ginagawa tayo para sa kanyang pangalan. Sapagkat pag ginawa mo, para lang may ma-post, ano sabi ng Biblia? Nakuha mo na ang gantimpala mo. Anong gantimpala? Nilike ka ng tao, yun ang gantimpala. Because ye have no reward of your Father which is in heaven. Kaya ang pang-apat na maling motibo sa paglilingkod is not for the praise of men. Not for the praise of men. Amen po ba? Hindi natin ginagawa ito para lang makita ng tao. Ginagawa natin ito sa ating Panginoon. Galing sa ating puso. Nakita man o hindi, alam nyo, yan po ang isang weakness ng human nature. Parang hindi siya masayang gumawa ng mabuti at tama pag walang nakakita para i-appreciate. Pag nasa tama ang puso mo, hindi na yun ang tinitignan mo, kapatid. Ang lagi mong tinitignan, Panginoon, deserve mo to. Gawin ko to para sa iyong pangalan. So yan po, ang ilan sa mga mali na motibo. 4. At kailangang mawala ang mga bagay na ito sa ating isipan. We serve God not to earn salvation. By the way, kawawa naman yung mga relihiyon na ang kanilang mga miyembro taus-pusong maglingkod sa kadahilanang makamtan ang kaligtasan. Bakit? Yun ang pinangaral sa kanila Kada service, yun ang pinapangaral ng ministro, ng pastor. Mga kakapatid, panghawakan natin ang ating paglilingkod at mga tungkulin upang sa araw ng paghuhukom, tayo ay maliligtas. Kaya sabi ng mga tao, Amen. Kaya sige sila. Kahanga-hanga nga naman ang kanilang mga sakripisyo. Pero kaawa-awa naman. Tayo, hindi na kawawa dahil ligtas. Pero kahanga-hanga ba ang ating paglilingkod? Parang kung minsan iniisip ko, parang mas maganda yung aral na kaya para maligtas ka, kailangan maglingkod ka para talagang habulin natin. Pero hindi po ganun ang Diyos Hindi po niya ipinahahabol sa iyo ang kaligtasan sa pamamagitan ng paglilingkod mo. Tayo naman niligtas, wala man lang tayong gratefulness. Hello mga kapatid. Kaya, we do not serve God to earn salvation. Not as though He needed it. We are not presuming to meet His needs. Not for the praise of men. Maliwanag po ba mga kapatid? Ngayon, bakit tayo naglilingkod sa Diyos?
At bakit dapat ikaw ay maglingkod sa Diyos? Tignan natin una dito sa Revelations chapter 4 verse 11. Apokalipsis, ano ba sa Tagalog ang Revelations? Ha? Ano ang Revelation sa Tagalog? Huling araw, hindi Last days yun. Okay. Tignan nyo ang sabi ng Revelations 4:11. Ito ang tama. Thou art worthy, O Lord. Worthy. You know ang ibig sabihin ng worthy? Karapat dapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng papuri. Kaya kung hindi ka man lang naglilingkod, hindi mo ibinibigay ang nararapat sa Kanya. Alam mo kung bakit dapat ibigay mo ang nararapat sa Diyos? Makinig. Kung bakit dapat ibigay mo ang nararapat sa Diyos? Bakit? For thou hast created all things. Siya ang gumawa sa'yo. Created all things and for thy pleasure. They are and were created. Nung pong lalangin ng Diyos ang mundo at ang mga bagay na narito. At nung tayo ay likhain ng Diyos, ang nasa isip niya mga kapatid, lalangin ko to, lilikhain ko to ayon sa aking kaluguran at kasiyahan. Paano ang tao nahiwalay sa Diyos, so parang nabubuhay na wala ng Diyos? At ang nakakalungkot, nung naligtas na, ganun pa rin ang utak, nabubuhay na parang walang Diyos. Kaya pag sinabi mo, maglingkod, hindi niya ma-process sa isip niya yon kasi sa buhay niya, bagamat Kristiyano na, parang wala pa rin Diyos sa kanya. Ay mali yun, kapatid. Nung naligtas ka, hindi lang relasyon ang na-restore sa'yo. Yung kaisipang may Diyos ka na. May Ama ka. May Panginoon ka. At dahil doon, mayroon kang dapat kusang loob sa puso na paglingkuran yung lumikha sa'yo. Hindi lang siya lumikha sa'yo, iniligtas ka pa. Pero nga ang tao, inuulit ko po, bakit nga ba, Pastor, ganun? Ano? Alam nyo kayong mga coordinators, alam kong tanong nyo yan, bakit ang hirap na i-encourage yung ibang maglingkod? Bakit parang kailangang magmakaawa? Kailangang positive ka pang magsalita na i-encourage? Hindi ba dapat kung ang Diyos ang nag-utos, parang hari, serve me? O, dapat tayo talagang sige, with reverence? Bakit parang yung iba walang ganon? Kasi nga po, nung nahiwalay ang tao sa Diyos, sabi ng Biblia, every man turned to his own way. Can you put that in Isaiah? I'd like for you to see kung bakit ganun tayo sa Diyos. Kasi nga, dahil sa likas na pagiging makasalanan natin, kaya tayo ganun sa Diyos. Ilagay mo nga, Isaiah, all we like sheep have gone astray. Nandiyan na ba? We have turned everyone to his own way. Isaiah, alam ko 63:6 yan kung hindi ako magkamali. Hindi kasi ako attorney sa sistema ng utak 53:6 pala. Isaiah 53:6, ganito ang sabi. All we like sheep have gone astray. Anong klaseng utak ng isang sheep na iiwan niya yung nangangasiwa sa kanya? Hindi natin matarok maintindihan to mga kapatid, di ba? Kung ikaw ay sheep, hindi mo alam ang daan, tapos iiwan mo lang yung mag-guide sa iyo sa daan. Ganun tayo We sinned out of pride, mga kapatid.
Ang ating pagkakasala sa Diyos ay hindi lang dahil sa tukso, hindi lang dahil sa kahinaan ng tao. Ang tanging dahilan kung bakit ang tao ay nagkasala ay dahil sa pride o yabang. Diyan po, yan ang katotohanan. Kaya bawat kasalanang ginagawa mo, ang pinanggagalingan niyan, kayabangan. Sino ba tayo para labagin ang Diyos na lumikha sa atin? Hindi ba pride yun? Yun eh. Kaya itong preaching na to, talagang ipinapakita ko gaano kaliit ang tao at kalaki ang Diyos. Para mawala ang yabang nating mga tao. Para pag kumanta tayo ng worship, alam natin ang lugar natin at alam natin kung sino siya sa atin at sino tayo sa Kanya. Amen po ba? We have turned everyone to his own way. Alam mo yan, hindi lang dahil sa tukso yan, kapatid. Yabang yan. Pride po yan. And the Lord, ito pa ang ginawa ng Diyos, ha? Grabe, the Lord laid on him. Tayo na yung nagkasala. Tayo yung lumabag sa kanya. Siya pa ang nagligtas, laid on him the iniquity of us all. Alam nyo, ito yun eh. Nung ang mag-asawang si Adan at Eva ay nasa hardin pa ng Eden, sinabi na ng Diyos, Creator God, lahat pwede niyong kainin. Maliban dun sa isa. Huwag niyong kakainin sapagkat mamamatay kayo. Ano ang nagtulak sa tao na kumain dun sa bunga? Tukso lang ba? Hindi. Yabang. Kasi ganito ang sabi ng diablo, yung ahas. Hello? Ano sabi ng ahas? Totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain sa bungang ito? Sabi niya, oo. Sapagkat huwag daw namin kainin sapagkat sa oras na kinain namin ito, kami ay mamamatay. Ano sabi? Ay hindi. Pag kinain nyo yan, magiging katulad nyo ang Diyos. Kaya ang tao nag-isip ng pangarap na katulad ng Diyos. Anong tawag mo doon? Pride. Kaya nung kumain siya ng bunga, hindi ho dahil nagugutom. Hindi lang ho dahil tinukso ng diablo, pero pumasok ang yabang na kaya niya nang labagin ang Diyos na lumikha sa kanya na hindi siya makakaligtas. Ang tawag doon, yabang. Kaya kita mo ang Pinoy, meron na ngang gobyerno, kung umasta, akala mo siya ang otoridad. Anong tawag doon? Yabang. Pumunta ka sa ibang bansa, kahit mataas na tao, hindi pwedeng lumabag sa batas. Si Pilipino, yabang. Akala niya siya yung authority. Kaya mga kapatid, ipinapakita ko sa inyong lahat na ang talagang pinagsimulan ng kasalanan sa tao ay sarili niyang yabang. Ngayon, naligtas tayo. Wala pa rin tayong kusang pusong loob na paglingkuran ang Diyos na naglikha at nagligtas sa atin. Bakit? Umiiral pa rin sa atin yung likas na makasalanang pagkatao natin. Hindi ho ba, mga kapatid? Alam mo, pag naunawaan mo ito, ay dapat sasabihin mo ngayon, Panginoong Diyos, sorry ha. Wow, nakakahiya pala ako sa iyong harapan. Pero kung hindi mo nararamdaman yung hiya, yabang pa rin yan, mga kapatid. Are you still there? Hindi po ako nagsasalita para lang patamahan ko kayo. Alam kong masakit to eh. Yung iba sa atin, sanay nang mapatamahan, habang tinatamaan, lalong tumitigas ang puso. Mali yun. Dapat nahihiya tayo sa Diyos. Hindi ho yung kumakapal lalo yung mukha natin. Amen po ba? Ayan o. Oh. Kaya, thou art worthy. So why do we serve God? Ba't ka maglilingkod sa Diyos? Pag tinanong ka, ba't ka naman ganun? Lagi ka sa church nyo. Pahinga ka naman. Sunday na Sunday, pupunta ka pa sa Batak. Pupunta ka pa sa Paway. Bakit naman ganun? Anong sasabihin mo? Karapat dapat siya eh.
Nakikita nyo ba itong punto na ang Diyos karapat-dapat sa iyong paglilingkod? Yung bang topic ko nung Wednesday night, paano maglingkod kahit mahirap? Aba, ito yung sagot. Wala ka nang iisipin pang mahirap kung ang isip mo, kahit mahirap to, karapat-dapat siya. He is worthy. Amen po ba mga kapatid? 1 Thessalonians 1:9. Ano sabi? Unang Tesalonica 1:9. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. How ye turned to God from what? Idols. Alam niyo nung tayo ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo, ito ang nangyari. We turned to God. Ang pagtanggap kay Kristo ay parang pagbabalik loob sa Diyos. Tanong, totoo bang nagbalik loob ka sa Diyos? O hanggang ngayon, malayo pa rin ang loob mo sa Diyos? Sabi niya, turn to God. Talagang nag-turn to God ka na o parang yung pag-pray mo ng sinner's prayer, sumunod ka lang, pero hindi talaga bumalik yung loob mo sa Diyos. Kaya kahit matagal ka na rito, hindi kita yung puso ng Diyos, hindi nakita ng Diyos yung puso mo. Kasi lips lang, professing ka. Mag-ingat ka. Kung hindi ka totoong ligtas, impyerno ka, kapatid. Kasi ang totoong tumanggap sa Panginoon ay may pusong nagbalik loob sa Diyos. Yun ang ibig sabihin po nun. Kaya sabi rito, ye turn to God, Panginoon, thank you. Naunawaan ko na ang pagiging makasalanan ko. Naunawaan ko na po na ako ay patungong impyerno. Naunawaan kong sakripisyo mo. Yan po ang nagbalik loob ng puso ko sa iyo. Panginoong Diyos, sumasampalataya ako. Kay Kristo tinatanggap kong tagapagligtas. At mula ngayon, ikaw ay akin at ako'y iyo na. Pag may ganun kang encounter sa Diyos, walang dapat pumilit sa iyo na mag-attend ng prayer meeting. Kasi ikaw yung maglalapit ng sarili mong kusa sa Diyos. Bakit? You are worthy. Pero ano pa rin ang meron sa atin? Idols. Ano yung idol? Mga mas mahalaga kaysa prayer meeting. Mas mahalaga kaysa Sunday afternoon. Ano ba ang mas mahalaga kaysa yung sumamba ka ng linggo? Tulog. Di sinasamba mo si God na tulog. Anong mas mahalaga kaysa Miyerkules ng gabi? Para sa ikaw ay sana dumako doon sa church na ang Diyos lagi natutuwa pag nakita niyang nagtitipon, nagkakaisa ang kanyang mga anak. Tuwang-tuwa ang Diyos, pero ikaw, nasaan ka? Ano ba ang mas mahalaga kaysa ron? Ang tawag po doon, idol. Wala dapat mas mahalaga kaysa sa Diyos. Wala tayo ibang mas pahahalagahan pa kaysa ang Diyos. Kaya sa trabaho ninyo, maglakas loob, sabihin natin, ma'am, hindi ako pwedeng mag-overtime ng Miyerkules, ha? Meron akong obligasyon sa aking Diyos. Hayaan mo na sa una ay may masasabi sa iyo. Darating din ang araw, sasabihin nila, naintindihan na kita, kaya ka pala ganyang ka-committed sa Diyos. Ipakita mo muna kasi, bago mo ipaunawa. Kasi hindi talaga nila mauunawaan. Kasi wala sila sa lugar na mauunawaan talaga nila. Wala yung puso nila sa Diyos Nahiwalay pa Spiritually dead. Paano makakaunawa ang taong patay? Kaya maglakas loob ka. Principal, hindi ako pwedeng malate umuwi ng Miyerkules. May obligasyon ako sa ating Diyos. Ayaw kong malate sa church namin. Boss, kailangan ko pong umuwi ng on time ng Miyerkules. Foreman, engineer, hindi po pwede. Kailangan kong umuwi bago alas 5 o alas 5.
Kasi po, bakit? May obligasyon ako sa Diyos. Ano yun? Prayer meeting. Prayer meeting, ang dami-dami nyo nga. Ano ang significance mo? Ay hindi po sa dami namin. Personal kong obligasyon at commitment sa Diyos ko ito. Pasensya na pare, hindi ako umiinom ng Merkules ng gabi ha. Martes, Webes, pwede. Ano ka ba? Nag-day off ka pa ng Merkules sa pag-iinom mo. Pira ka. May tanong, Pastor, papaano kung halimbawa may bisyo ako? Bawal ba na maglingkod o pumuri sa Diyos? Bawal bang mag-pray sa Panginoon? Kung halimbawang may bisyo ako, ano sa tingin niyo mga kapatid? Halimbawa may bisyo ka, bawal ba na maglingkod sa Diyos? Ano sa tingin mo? Paano mo sasagutin yan? Huwag kayong masasaktan ha. Pero kung masaktan man kayo, okay lang. I'd rather you get hurt. I tell you the truth. Because later on, you will come back and say, thank you, Pastor. You are really a man that preaches the truth. Ang tawag po kasi sa Biblia dyan, hypocrisy. Aglilingkod ka, magpipraise ka, tapos ganun ang buhay natin. Ang tawag po dyan, hypocrisy. Ang magandang pagpuri sa Diyos ay yung buhay na binago ng Diyos. Hayaan mong baguhin ka ng Diyos. Tsaka mo ibigay ang papuri dahil binago ka ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Oh. Sa Mateo 4:10, ito ang sabi ng ating Panginoon. Mateo 4:10. Then saith Jesus unto him. Kausap po niya rito ang Satanas. Nakausap niyo na ba si Satanas, mga kapatid? Ha? Hindi niyo pa nakausap? Samantalang kinakausap ka araw-araw? Alam niyo ba yon? Kinakausap tayo ni Satanas araw-araw. Kahit nga yata ngayon kinakausap ka ng Diablo, nasa kalagitnaan Sabihin mo nga sa katabi, hindi sa katabi mo. Get thee behind me, Satan. Kinakausap ka Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, get thee hence, Satan. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? At nasusulat, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Panginoon lamang ang dapat mong sambahin at Siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Bakit? Sapagkat Siya lamang ang karapat-dapat. Kaya kahit sino pang tao, walang dapat humadlang sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kahit pa sino. Naunawaan niyo mga kapatid? So why do we serve God? Because number one, He is worthy. Kita niyo naman, pag ang presidente ng Pilipinas, sino bang presidente natin Pilipinas? BBM. Ay bumisita halimbawa dito sa ating probinsya, ano ang gagawin natin? Halimbawa na lang, pinili niyang umattend sa ating service ngayon. Palagay niyo ba, ganyan lang ang suot natin? Tingin niyo. Mga kapatid ha, ang presidente ng Pilipinas ay dadalo sa ating service ngayong linggo. Dapat tayong lahat naka-Filipiniana. Bakit? Presidente. Mga kapatid, ang Diyos ba hindi niya deserve? Hindi ko sinasabing kailangang mahal, pero kaya niyong magdamit ng maayos pag may kasal. Bakit hindi tayo magdamit ng maayos pag tayo naman ay pumunta sa bahay-sambahan? Hindi ko sinasabi ito na kinakausap kitang parang pilosopo. Hindi ho. Serious ako. Isipin mo naman yun. Kaya po ako, tignan nyo. Maayos.
Ni minsan hindi ako nagdamit dito ng casual. Hindi ko minamaliit ang casual dress. May lugar po kasi yan. Kanya lang po ang pinag-uusapan natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Ihanda po natin ang pinakamagandang damit natin para sa linggo pagsamba sa Diyos. Di ho ba mga kapatid? Oh, ngayon pagka sinabi mo, ano ba naman yan si pastor? Ano na naman ang gusto niyang sabihin sa amin? Mag-a-Amerikana kami lagi? Magpipilipinyana kami lagi? Huwag po ako ang tignan mo ha. Ang Diyos, hindi ako. Tinuturuan lang kita. Sana matuto tayo. Kasi nga, presidente. Di ho ba mga kapatid? Lalapit po ang presidente. Kaya sa linggo, naka-Filipinyana tayong lahat. Tandaan nyo, presidente ng bayan natin yan. Oh, tapos yung presidente, naka-polo shirt lang pala, no? Oh, tayong lahat, o kala mo kung may kasalan eh. Pero bakit mga kapatid? Why? Because of his position and honor. How much more should we prepare our hearts and lives for the King of Kings? At hindi ko po masasabi ito sa tao na hindi nagbalik loob ang puso niya sa Diyos. Ito po ay para lamang sa tao na bumalik na ang loob niya sa Diyos. Para lang sa iyo to. Pero kung wala pa ang puso mo sa Diyos, hindi tayo magkakaintindihan. Tama ba mga kapatid? God is infinitely more worthy. Bakit po? Creator, Redeemer, Sustainer. Subukan nyo nga, subukan kaya natin, every first Sunday of the month, naka-Pilipinyana tayong lahat. Oh, edi mapapabili na tayong lahat ng barong yan. Oh, men, alam nyo, listen to me, subukan nyo kasing mag-Pilipinyanang dumako sa church, iba ang magiging impact sa'yo pag nagdamit ka ng Pilipinyana. Parang special ang pakiramdam mo sa pagsamba. Tama ba ako o hindi? Subukan natin. Try natin ha, September. Okay ba yon? Oh, tayong lahat, pati yung mga nasa Zoom. Oy, wag niyong sabing nasa bahay lang kayo. Anong nasa bahay lang kayo? Sa oras ng pagsamba, ang bahay niyo nagiging parang kapilya. Because when 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Oh, gusto niyo mga kapatid? Kung ayaw niyo, tutuloy ko pa rin. Kayo magagawa. First Sunday, naka-Pilipinyana tayong lahat. Okay? First Sunday of September. Huwag niyo sabihin, hindi niyo kaya. Umattend nga kayo ng kasal eh. Nakabarong pa kayo eh. Diba? Oh, nung natapos ang kasal eh, tinanggal mo kaagad. Diba? Kasal yun. Nag-graduate tayong lahat. Nag-graduate kayo. Nakabarong pa. Aantayin mo pa ba na ang next na pagbabarong mo sa kabaong? Grabe namang sosyal ng kamatayang yan. Apaka-honorable naman ng patay, ano. Hindi ko po sinasabing hindi natin tratuhin ng maayos ang kamatayan. Pero ang Diyos mas higit. Mas higit ang ating Diyos. Tutunan natin sa sarili natin na ipagkaloob sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Pasalamat nga kayo, may pastor po kayo na tinuturuan po kayo na ipagkaloob ang nararapat Amen po ba? Oh, pangalawa. Pangalawa mga kapatid, tuloy natin mamaya. Tuloy natin mamaya to. Pwede ba tayong manalangin individual? Kausapin lang natin ang Diyos tungkol sa mensahe na Kanyang ibinigay. Ito po'y Kanyang salita.
Namnamin po natin at sabihin natin, Panginoong Diyos, salamat. Itong preaching na ito ipinapaalala sa akin nung panahon nang ako'y tumanggap kay Kristo. Nagkaroon ako ng personal na relasyon sa iyo. Bumalik ako sa iyo. Hindi lang bumalik sa katangiang tao na naging anak ng Diyos, kundi pati puso, Lord, bumalik sa iyo. Panginoon, patawad. I am too humanistic in my mind. I am not godly in my mind. Panginoon naming Diyos, aming tagapaglalang ng lahat. Narito kami na nagpapakumbaba sa iyo, punong-puno ng pasasalamat sa ipinahiram mong buhay, sa ipinapahiram mong hininga. Maraming salamat sa mga pagtugon mo sa aming pangangailangan. Pagtulong mo sa mga panahon na kailangan namin. Nakala namin kung wala ang tulong mo, ay wala na kami magagawa. At totoo, wala kami magagawa. Pero salamat, O Diyos, tinutulungan mo kami. Salamat, Panginoon. Minsan nakakalimutan namin. At nabubuhay kami na parang walang Diyos. Panginoon, salamat sa mensaheng ito na pinaalalahanan kami at ipinakita sa amin gaano ka kadakila, dakila sa lahat. At dapat ibigay po namin ang nararapat sa iyo na pagsamba, paglilingkod. Naunawaan namin na ang paglilingkod ay hindi ka parang humahabol sa amin, kami ang humahabol sa iyo. Hindi parang may kailangan ka sa amin, kami ang may pangangailangan. We are not serving to help you, Lord. We are serving you because you are worthy. You are King of Kings. You are Lord of Lords. You are the Creator God. You are our Savior. You are the one who loved us. You are the sustainer of the universe. You are in control of everything. Lord God, help us to give you what is due to you. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga susunod pang part ng aming service ngayong umaga. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All of God's people say? Praise God. Were you blessed? Amen. Okay. Yung mga wala pong Filipiniana at mahihirapan po kayo na makabili o makahiram ng Filipiniana, mga coordinators, tulungan nyo sila na huwag mag-alangan at mahiyang magtanong. Because we would like to help you. I do not implement this to make your life hard. We'd like to help you. Kamakailan lang po, nagpamigay po ako ng mga barong ko. Mahigit 20 na barong. Gusto ko sanang bigyan si Tito Ray. Kaya lang XL. Pero tutulungan namin kayo. Kaya huwag nyo pong gagawing dahilan na para bagang ano ba naman ito? Sobrang taas. Hindi po sa taas ng standard. Sana maunawaan nyo, deserve ng Diyos. First Sunday of the month lang. Amen? Hanggang sa masanay tayo, pakalinggo-linggo, nakapilipinyana na tayo. O, diba? Sabi nila, bakit? Linggo-linggo bang may kasal sa church nyo? Wala pong kasal. Deserve ng Diyos. Di ho ba? Tumataas po yung level ng ating pagtingin sa Diyos. Mataas na po siya. Hindi natin siya kailangang itaas. Yung pagtingin natin ang mababa. Kailangang maitaas yung ating pagtingin sa Diyos. Amen po ba? Okay, so ngayon,
dumako tayo sa ating awitan. Maraming salamat. Sa Australia, pakita mo ngayong Australia. Okay. Papagawa ako ng tithe card ninyo. Hindi pwede na sa araw ng pagsamba ay hindi tayo magbibigay ng nararapat na kaloob at ikapo sa Diyos. Kaya dapat in every service, part talaga ang pagbibigay ng tithes and offering, ha? So, papagawa ako niyan ng bago at gagawin nyo yan linggo-linggo at kada service. Okay? Maraming salamat, Australia. Yung ating pasukin at Claveria, if you have a program, go ahead. But if you can join us still in the singing until the special number, it would be great. Then you'll go with the preaching. Okay? But that's up to you. All right? Maraming salamat. Let's sing, O Worship the King. Okay? Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Oh, worship the King. Let's start from the first verse now. Oh, worship the King. Oh, glorious Son. Oh, grateful is Him, His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days. Pavilion is splendor and girded with praise. Oh, tell of His might and sing of His praise. Whose throne is the Lord, whose power His ways. His chariots of wrath, in thunder was born, and dark is His path of the ways of Amen. Let us sing the Ilocano on the third verse. Amen. Oh, worship the King, Ilocano. Let's start from the first verse of the song. Ayan. On the first. Amen. Let us sing the song, I am happy in the service of the King. Amen. On the first verse. The service of the King, I am happy, oh so happy. I have peace and joy and nothing else can bring. In the service of the King, in the service of the King.
Amen. You may all please be seated. Oh, palakpakan natin ang ating sarili. Good. Good, good. Katuwa, no? Gumaganda ng gumaganda, lalo yung ating pagsamba sa ating Diyos. At muli, ay binabati ko. Natutuwa lang ako na makita yung mga outreaches natin kasama like Lasam. Okay, pakita mo nga yung Lasam natin. Lasam, nandyan pa ba sila? Yun. Gusto kong makita nyo yung larawan. Ilocano tayo, kakabsat. Nalpas tayo Tagalog na yan. Kahit kung makita yung kakabsat, iti picture di gito'y mission house tayo di Lasam nga baro. Okay, pakita man. Isaruno tayo ito di other activities no anapay. Deta kakabsat di baro nga mission house tayo ti Lasam. Okay. Praise the Lord. So, last Saturday, kat maangay ti anniversary ditoy. Okay? Praise God for that. Okay. So, inayos na Pastor Dennis. Oh, si Pastor Dennis talaga nga all around. Pastor na, magaling pa mag-preach. Oh, so na pa'y karpintero, nagaramid ti lababo. Okay? Ken tinaylisan da JCR. Alright. Salamat sa Panginoon. Okay. Detan samot ni Alpier. Deta mo JCR nang kakabsat. Ayan. And that is 4,000 pesos per month. Di jemot internet tayo, may kabit. Itang aldaw, bakatun malem. Ket 1,300 per month, PLDT. Detat may isang kasapulan ijay. Okay? 1,300 per month. Thank you very much. And also, glory to God kakabsat, igite naangay nga leadership ng Rugita yon. Iti Leadership Congress. When was that? Iti Huwebes ng Rugita yo, iti Batak National High School, Payao. Okay? Praise God. With 32 student leaders. Idi Biyernes, dito'y tayo Kadaratan National High School. Praise the Lord. With 91 student leaders. Ket idi Kalman, idjay tayo met Inak, Ilocos Norte Agricultural College with 148 student leaders. SSLG, officers, classroom, officers, etc. For the sake of everyone, dating amin ismek tayo wano spiritual moral enrichment class. Kat inted ti apo nga idea 3 years ago. Gaputa at the desire tayo nga ma-reach out dagiti campuses. Students. Why the students? Because they are the leaders of tomorrow. As a church, listen to me now. My staff is preparing the documents and papers tapno makaala tayon iti legal document the foundation. And the name will be Hosanna Foundation Incorporated. That the Hosanna Foundation will be able to conduct medical missions. Free nga dental, free nga check-up, free pa nga agas, free pa nga vitamins. How about that? That the Hosanna Foundation can be able to conduct tree planting. Napantay ito, tree planting. Kahit yung matlamig, tree planting. Di mo na nga mulaan tayo, di igit ti baybay tanat ba? Tapno na linong. Deti Hosanna Foundation, we look forward that we can provide financial assistance and help in the form of scholarship kadagitay estudyante
nga marigatan nga magpagpasaan tinaganak na, ngam deserving dati agbasa. Kat, no adda ko masa nga gasot nga miyembro tayo, nga mangted lang ti sagsisang ribo ti kada tawen, 100,000 di jay, manong estudyante ti matulungan na ti makatawen. Apay nga aramidin tay deta pastor, dimot aya gobyerno ti mga ramid kadigita. Amuyo kakabsat, ti kunana jay Titus Titus 2, irugiman jay verse 13, down. Kaya't kung nga makita yun dito, Titus 2:13 down. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people. So nga ibagamang kadeta kaabay mo, sabsabali ka. Peculiar. Okay? And purify unto himself. Tapno dalusan na digitoy, apara kenkwana. Zealous of good works. Did you get that? So, timaysa nga puso, timaysa nga pudong anak ti Diyos, ket panagaramid tinaimbag iti dayti alubong. Makaaramid kat naimbag, nga ti motivation mo, ti apo nga agdaken ka. People, adult philanthropist ita. Mangrugit Foundation, nga mahamagkad amin. But what they are just doing is, they jay kinabaknang da nga dato'y may nga bulsa, mangaramid that foundation, tapno iyakar da ijay nga bulsa, kukwa da mula amin. Ngam tayo, hindi. Jay kinaimbag ti apo kada tayo, ti gapunang nga agaramid ti tinaimbag ti padatay nga tao. That's why we are starting the Hosanna Foundation Incorporated. Now, basically, the foundation will be community service oriented. Kadagiti naglabas kat simsimrek tayo pa iti eskwela nga timultulong ti brigada eskwela. Kaslang rugrugyanan tayo lang idi. Alam mo, nangangapa pa lang tayo. We are still there. Pero unti-unti, makikilala yan at magagawa natin ang nararapat nating gawin dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, sa ating komunidad. So we do good works that they may see our good works and glorify our Father which is in heaven. In the meantime, deto'y leadership congress nga obraan tayo is a community service. Haan nagsusweldoan iti DepEd nga mga obra detoy. Ngamhan na sinsinan ti maitultulong tayo kadigitoy nga agtutubo. Haan nga sinsinan. Are you listening? Idikalman kakabsat. Idinalpasak nga nag-preach o nag-speech kunada. Kat aday masidig nga dua. Amum ti kunana di maysa, Pastor, I was so inspired by your message. Actually, in the next 20-25 years, I hope to be a mayor of Pasukin, Ilocos Norte. Wow. Yung isa, sabi niya, Pastor, may laro sana ako ngayon, agsangitan. I'm so thankful that I am here. Biruin mo sa question and answer portion. May nagtanong, Pastor, papaano ko malaman ang tamang kurso na kunin ko sa college? Hindi ba pag natulungan mo ang estudyante ng gabay sa pagpili ng kurso, ay parang natulungan mo na siya ng buong buhay niya? Mas mahalaga pa yan kaysa tree planting, mga kapatid. Kaysa medical mission na isang beses lang natulungan yan. Lifetime. Kaya po, sinasabi ko to sa inyo, malaking bagay ito, maliit lang kasi sa paningin natin.
sana makita nyo ang laki ng ating nagagawa. Paano ko sinagot yon? Kayo po, pag tinanong, anay itinapintas nga alaek nga kurso ti college, anat isong bat yunukwa? Usually, find your passion. Anat kangatuan nga grade mo ti eskwela? My answer was a God-given different answer. Sabi ko, do you know the problem of many grade 12? Why they cannot choose a course in college is because they compare course to course. Anat may mayat, education, wano tourism. Anat may mayat, engineering, wano accountancy. You cannot come up with the right decision if that is how you solve the equation. Mali. If you want to solve it, ito ang gawin mo. Envision in the next 20 years, how do you see your life in a successful way? 20 years. Pinatayo ko yung isa. What's your name, Barok? Baka na dinagan na. How do you envision your life in the next 20 years? I hope to be a successful businessman. Wow, palakpakan natin, sabi ko. Hindi. Sila doon. Kukwento lang ako. Napaka-obedient yun talaga. Oh. You want to be a successful businessman in the future, Barok? Now, you know what to take in college. Am I correct? That is helping. Among di ko nada, wow, grabe. Kaya palakpak sila ng palakpak, tuwang-tuwa. Oh, kita nyo yan? Meron pang nagtanong. Pagkakala nyo, sitik dito yung ubrata yung kakabsat. I tell you what, we are doing something. I mean, ang kukayat nga ibagang kasla nakangat nga ito unay dito yung hanasinsinan dito, itultulong tayo ti probinsya tayo. Future leaders di kita kakabsat. That's more than a community service. Because these people will transform our province in the future. Ganon po kalaki ang puso ng inyong pastor na binigay ng Diyos din. Pinagtanong, sabing ganyan, pastor, anat aramidek, nohang kumarik na ngay ayatan nak dagiti naganak ko. Oh, may mga ganyang problema sa mga kabataan. Diba? Sino kayang tutulong sa kanila? Sinong papansin doon? Sino? Ay, ako ba? Ay, hindi. Busy ako sa buhay ko eh. Hindi po eh. Tayo. Let's not be selfish with life. Sarili lang natin pangarap ang ating itinatawid sa buhay. Maging vessels tayo ng Diyos, kapatid. So paano natin sagutin yon? Prayerfully, sinagot ko po yan. Sabi ko, whoever you are that ask this question, one thing is for sure, you are broken. Number 2, you have to understand that your parents, hindi yung hindi kanila mahal. No parents can forget his own child. But the very reason why they cannot show gestures of love to you or even express affection of love is probably because they too are broken. Kaya minsan ang magulang, hindi niya maipakita yung pagmamahal sa anak kasi siya mismo broken din. And you know what? Sometimes, broken people are bitter about life. Now, if you are broken, you have a choice to become bitter or better. When you become bitter, don't blame anyone. It's your choice. Because when you are broken, you can become better. So ano sabi ko sa kanila? I hope you will want my help. Bigay ako ng hotline ko sa kanila, Facebook page. Ito, baka yung iba nga nanonood na ngayon eh. Mga kapatid, hindi po biro ang ministry na ginagawa natin sa mga kabataan.
Sabi nga nung isang principal, kunanagat, grabe pastor, dagay pelat nangaramid ti kastoy. Kasi adungot pa nagisuro-suro ti kwarto-kwarto, di ba? Pero DJ, leadership talaga. Kunanagat, dakay pelat nagaramid ti kastoy. Aware ba kayo nga DJ, permit tayo ti superintendent kat halang high school, pati elementary. Kasi di pinirmaan ni Atty. Balderas, high school ken elementary kakabsat ti na ited kada tayo nga ministeryohan. Kanya lang mga kapatid, limitadot manpower tayo. So as a pastor, nag-isip ako, kunak apo, deti kinse nga umay agkam campus ministry, mabannog da ma-burnout da. Ken han nga nalaka. Apadasak deta at mapang ka di classroom. Tapos tinaira na nga classroom mo kat di kita'y baliwag-wag nga estudyante. Oh, perme. Nakarigrigat, di ba? So kunat, that's option 1. Option 2, ti alaan tay laan ka di kita eskwela kat senior high. 11, 12, grade 11, 12. Apay nga senior high, kasi pumanaw danton, di kita grade 7, at dadanto pelad ta. Kat di kito'y pumanaw, mapandat MMSU kada amin, kat adda mangsipaw nga BYC group tayo. Nga mangituloy kada kwada. Amen, mga kapatid. So, di jay ti option 2. Option 3, ag-conduct tayo latan ti leadership. Apay, kasi no di kiti officers can leaders, usually they are the cream of the crop. Madaling kausap. Pag logical, sensible, matalino ang pagkausap mo sa kanila, makikinig yan. Kat isudan to't mang-influence ka, digiti classmates dan. Am I correct? Iso nga pinilik kakabsat, dito yung leadership congress. Kat we hope na amin nga school, manipod pagudbud aging gabadok, makapag-conduct tayo amin ti leadership congress. DJ may isang advisor, kunana kanyak, pauna yan, pastor ko na. No kumala, damot kasto idi high school kami, amok kumamot ti inubrak ti biyag ko kunana. Can you imagine how we are helping our future generations? You help one student. Okay? Listen now. You help and transform one student, you will be helping a whole family in the future. You will be helping a whole company. You will be helping a whole organization. Mga kapatid, yan ang ating ginagawa. Sa SMEC, iso nga ko na ni Pastor Dennis, kaano tayo tumuti kagayang pastor? Umapalan. Wen, hanggang madanagan. Intay to, dita to gigaraw. Tagi-submitak, ipakitak. Ada report tayo. You know what? For the past 2 years, ada report book tayo. With all the pictures, realizations of students nga nakakondakan tayon. And do you know what the superintendent said? This is nice. I will put this in the DepEd library. Listen, di yun lang ang mo kakabsat, halang estudyante at natulungan tayo, maidagdag nga credential ti principal data kakabsat. Credit ti principal data. Kasi kasla isunat ng conduct arig na nakipartner tayo lang. Credit pa ni superintendent. And to me, I don't care who gets the credit. The goal is more important than the role. Di uray man i-credit at magbagita, no problem with me. Basta jay goal nga matransform tayo ti future generation. It happens. Oh. Kaya ngayon, di tayong tithe card at the SMEC dita. Nakita yung malanganan? Di kay samot balbaliktado ang tithe card yun. Dadjay. SMEC kan BYC. O, i-explain ko kada kayo. Ag-commit kayo dito kakabsat. 10 pesos a week or 20 pesos a week. Depende di into ti apoging ka nga puso kan kapasidad. 100 pesos a week. Kumbaga ko nam, kakaiso na nga jak makasursurot. Uray, deti lang mati maitulong ko, malaksid ti kararag. At pakanantay mo ta pangaldawon, di kita umay kakabsat. Kat, kuamot digitan, handamot kayat ti digitay pinakbutan. Nasanay damot tila uya ka di igadong kakabsat. Diba?
Oh, one of these days, da kayo nga daduma, da kayo tumot ti maysa nga tumulong ag lecture ijay. Yeah. Oh. Hanadakas neta, kasi ti maysa isurusurok ijay kat ko DJ career guidance. Kunak, sino kada kayo ti agtaltalon ti tatang na, kunak. Kat adu dita kadaratan, adu. Agtaltalon ti tatang. Deta ni kadi tatang yo, nga agtaltalon, may salang ti klase nga bukal ti imulmula na ti buo nga makatawan. Haan, pastor, anangarod, kunakat mais, kunada. Anapay, pagay. Anapay, bawang. Amumno apay, depende ta season. Kastamot kan ka. No may salang nga degree ti nagdependaram, marigatan ka. Dapat adapay sa bali abukal. Learn technical skills. Ma-open ti pampanunot da. Oh, urayag pa lang or ta-test da ngo may gisuro ka dakwada kakabsat no dagay mo tan. Baka jay test dagat sumapol dan tupay ti honorarium dagayo kat saan. Amen. Ni Tita Pem nagisuro. Oh, dakkel na makatulong di jay. Ni Doc Lester. Di ba mga kapatid? Praise God for that. You see? So, dito iti SMEC tayo, dito iti BYC tayo, and to God be the glory. Naipakita mo, nagiging picture na yan. Nalpasan? Naipakita ba itayan? Alright. Praise God for that. Okay, so, birthday celebrants, idi Huwebes, from Lasam ni Ria Biernes, from Batak, Karen Agpawan. Idi Kalman, ni Brother Arsenio Lagadon. Brother Arsenio, happy birthday, Brad. Dave Biernes of Claveria, Tita Corazon Peralta of Dingras. Today, ni Tatay Armin Tangonan, di pasukin, Sister Charley Tangonan, kan ni Ilans Galamay. Happy birthday. Wedding anniversary, idi Friday, Mr. and Mrs. Cheryl Sao. Idi Kalman, Mr. Arsenio and Mrs. Cheryl Lagadon. Happy anniversary. Today, ni Brother Glenn kan ni Sister Cherry. Happy anniversary. Praise God, kakabsat. Tagadut members tayo na yan. Every week nga damot ag birthday na yan. Idikat every month lang, datagat every weekend. Kastat ka adult members tayo. Kat isong titinulong tayo, tapno awan kumat mabatbati nga miyembro, amin tayo, ag-grow tayo kumaamin. Amen? At bisita tayo dito main, kapanan na. Nagaknalid sa kita ito, bisitan kakabsat? Saan pa kapanan na. Okay. Ni Jamaica Mamwad from Dingras, Jamaica, please stand. Okay. Amen. In-invite ni Sister Claire. Nagbasbasa di MMSU Batak. Amen. O, daki nga taga MMSU, kay tumitong damdamaan. Okay? Ni Trish Salakop from Kaliwet, Libong. Trish, where are you? Okay. College student sa Northwestern, in-invite ni Sister Claire. Parang si Sister Claire. Grabe, Sister. Amen. Okay. Tapos, ito, Nanay Victoria Magaway from Barangay 35. Amen. In-invite ni Sister Richelle. In-invite pa ni Sister Richelle ni Nanay Tarsiana Lakar. Okay. Amen. Maraming salamat. Why don't we all stand? Tayin tayo man, nagiin na lamanong agkakabsat. There's a welcome here. Okay, come on now. Sing. There's a welcome here. Come on. Go ahead. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian welcome. Bakit sa pa?
Christian welcome. Here, hallelujah, there's a welcome. Here, there's a welcome. Here, there's a Christian welcome here. Amen. Let us sing. The song is Standing on the Promises of God. Onward! Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises be. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God I sing. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God I sing. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ our Lord, all to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God I sing. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God I sing. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Also been standing as we ask for Doc Lester Sigabu for our offertory prayer. Let's pray, Lord. Heavenly Father, we come before you with praise and thanksgiving. Lord, we thank you for the message this morning, Lord. Truly, Lord, you are worthy of our praises and service, Lord. As we continue our service, Lord, we don't want to miss one of the best parts of our service, which is negated, O Lord, offerings and tithes and our commitments, O Lord. Lord, we pray for our sources of income, tipagtrabahuan, ken dakam amin, O Lord, itatanga sa ngapada, O Lord. Please bless, O Lord, also the rest of our service today, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Let's all stand before we hear the chorale. Let us sing the song, So Much to Thank Him For. On the first now. Amen. Let's all please be seated. There will be moments when the path ahead feels uncertain and the weight of life seems too heavy to bear. But we are not alone. The God who parts seas, calms storms, and conquers giants is the same God who walks beside us today. Let's stand our ground. Be strong and take courage. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong today. Nothing can face you that you can command. I know
That's an enough message for you. I believe. That's an enough message. You know, it's not really easy to serve God, right? But we need to be strong and to be of good courage. So nga, nagmayat ti agserbi ti Apo kakabsat. Nagmayat ti agserbi ti Apo. Kasi nadyak pa'y ambon ti agpritsa. Umdas kanyak day jayan, umdasan kakabsat. That's enough for me. Yeah. Dapat kantaan nyo ulit DJ damdaman. Yung bago tayo umuwi, yung umiiyak tayo nga nakalablab bagat matatay kumaya. Anyway, nagsaya at ti Apo kakabsat. Let's pray. Heavenly Father, thank you. Ta sikati mang pakirid, mang papigsa, ken mang tulong kada kami Apo, ti panagserbi mi Apo ken ka. Awan nga rod iti rason nga di da ka Apo nga mapagserbian. Thank you Lord for that wonderful peace that was rendered by the choral. That in itself is already a message, Lord. Dito iti kunam jay sa nga is speaking to yourselves in psalms and hymn and spiritual song, singing with grace, making melody in your hearts to the Lord. We were blessed and edified by that song, Lord. Kat bendisyon nam nakam nga rod ti panagtultuloy mi nga agadal ti saum ita nga bigat. In Jesus' name we pray. Amen. Biblical service to God. Ti adalin tayo nga madama ket maipanggep iti panagserbi nga mayan natop iti Biblia nga para iti Dios. Nakita tayo itay dagitay wrong reasons ti panagserbi kini Apo Dios. Ti umuna, we serve God not to earn our salvation. Number 2, we serve God not as though He needed it. Iso nga ulitek, ikatantay ko madye panunot tayo nga no nagserbi tayo ti Apo, kasla isupay ti nakautang kada tayo. Ako nam Apo, kitam nagserbi aken ka singiren ka nga rod ita. Haan tayo nga pagbalinan ti Diyos nga nakautang. Nakita tayo itay that He is not worship as though He needed anything. And sabi niya, if I were hungry, I would not tell thee. Kusyak kat mabisin, api ko mga ibagak kada kayo. Pinarswak ti lubong. Nawayaak nga mangan, hangko kasapulan, iti panang tulong mo kanya. We serve not for the praise of men. Kat ita kakabsat, intayo mo't kitaan, apay nga agserbi tayo iti Diyos. Iti Revelations chapter 4 verse 11, nakita tayo itay, everybody, let us read. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Agserbi tayo kini Apo Diyos, ngamin kat isuna maikari. Kung nakitay no ni Presidente, kat umay kumaditi kapilyata yung makigimong, siyempre kung nakada kayo, agpilipin na tayo amin kat umay ni Presidente. Let's put on our best attire. Ni Apo Diyos, han ka di nga maikari iti best attire. So nga ipus tayo kakabsat. Deti kat saan nga kaslang panagbalintay nga kala sosyal. Apay DJ kadla presidente mo't ti makadeserve mo't kakabsat. Iti kasjay nga banag. Nang nangruna kumapay ni Apo Diyos. So ipus tayo nga first Sunday of September. Padasan tayo mamut kakabsat iti agpilipinyana. Kat ulitek, no awan iti Pilipinyana yo like, hana kailangan nga kasto nga barong kakabsat nga dete made of kukun wano pinya. Kat no hanga kukun wano pinya, kat di made of pagay no iso. Ngem,
no awan bilang ti barong yo ibagayo lang, hang ko nga aramidon dayto nga pangparigat kada tayo. Ti puntos ko kakabsat, ni Apo Diyos ket natanog ken na nga to. DJ la pa nagkita tayo ngamin, ti kasla nagbaba. Numan ko na dagat haambot nga tamakin ruwar tikit kita ni Apo Diyos. Di ba? DJ kanumot puso. Ngam ti ipakpakita tayo kakabsat. DJ panang honor tayo keng kuana. Apay DJ kan lag kasarmet ti maikari ti barungmet kakabsat. Apay daytay tukad lanatay nga bangkay mumot ti maikari ti barong. Nga dapisi ti likod na. Haang kadinga ni Apo Diyos tinang runa pa'y nga maikari. So, kakabsat, this might sound unusual to any Baptist church even. Diba? Sometimes kat no agawis tayo ti guest speaker nga nangato kat kakabsat, agbarong tayo to amin, dahil ti guest speaker tayo. Nangato, di jay kadla guest speaker ti maikari ti kasjay. Nang runa kumapay ni Apo Diyos, the word is maikari. Maiparbeng lang kakabsat. So tulungan kayo as a church, sursurwang kayo kakabsat. Amok ulitek, nangato ni Apo Diyos, jay lang amin pa nagkita tayo tinababa. Katin-explikar ko kada kayo itayen, no apay nga datayo, kas jay langanan kakabsat, ti panangtrato tayo ti Diyos. Gaputan naggaputay ti biyag nga kaslaawan Diyos. Biyag ti managbasol. Naipakita kadakay nga ti biyag ti managbasol ti ugat na kat saan nga sulisog. Halaeng nga gapu jay nature mo ti talaga nga ramot ti kinamanagbasol tayo. Pride. No ape nga nangan ni Adan ken Eva kaday jay maiparit a bunga. Han nga gapu ta sinulisog lang ni Satanas. Simrek ti pride di panunod da I will be like God. Kadag papan itano ibagam ti tao nga dapelang ken kuana ti kasjay nga kasasaad kakabsat kaslahan na maawatan ken maawat iti sursuro ti panagserbi ti Apo. Ngam no pudno nga naisalakan ka lagi pum di kanito nga inawat mo ni Kristo daydi di kanito nga kas mo lang imbaga Apo Dios nagbalik loob ako sa iyo. No putno nga nagbalik loob kan iti Dios, maipakitam nga rod ti biyag mo daytan. Haang ka nga rodan nga agbyag nga kaslaawan Dios. Live with a holy reverence and awareness of the worthiness of God every day and every time we come. As your pastor, I'll push for that. So nga, titinulong tayo. Ipakitaan tayo mamuti Apo nga maikari ken maiparbeng unay kakabsat. Ang kay pilitin no diyo kayat. No hanpela ang nga kaslamagaw at DJ pamatiyo, maawatan ka. Ngem tulungan da ka nga maawatam. Hang kumala nga sikat maawatan ni Apo Diyos. Ni mamut Apo Diyos ti awatam. Kasi Diyos is una eh. So hang ko mga isunat agadjas, nalpas nga bimmaban. Datayo mutten kakabsat, iti mangipaayken kwa na ti maiparbeng nga panagdayaw. So nga ti number one nga rason, nga agserbitay kini Apo Diyos is because number one, He is worthy. So nga ulitek manen, da kayo nga gububra, no Miyerkules, ibagayo ka di kita bosyon, ken ka di kita superior yo, Pam, Sir, hanak mabalin nga agober time ti Miyerkules. Ada obligasyon ko ganapo Diyos. Bayam nga iti damo, ung tanda ka, at adida maawatan. Awan ida, ije kasasaad, nga maawatan da, ije nga commitment mo ti Diyos, tawan pa iti Diyos kadakwada. Nga makita dantugat later on, kunadantugan ka, isumot lang, maawatan kan. Hello? Pakita tayo pelang, katbay antay ito nga maawatan da. So nga, sir, ma'am, hanak mabalin ako overtime. Ada obligasyon ko ganapod. So, obligasyon mo, prayer meeting. Kat nagado kayo, anak ko mat kaipapanam, haan nga jay ka adomi. Personal ko nga obligasyon, iti Diyos ko day jay. Maikari isuna. Hala nga si ka, boss. Alam mo, ibagbagakas jayan, ang di panunot mo lang. Ni Apo Diyos ti numero 1 nga maikari. I need to go.
and pray to God and worship God. Ikat mapali mo ti agkararag, uri dakat balayo, uri ka dakat toy, mabali mo agkararag. Ay saan, boss? Ti kayat ti apo nga makita kat ti panagkaykay sa aming anak na. That's what God wants to see. Amen, kakabsat? May kadwa. Apay nga agserbitay kan apo Diyos. Kitan tayo jay Salmo sa nga gasot 16 kat 12. Psalms 116 verse 12. Kastoy di ko nana. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Naglawag. Anyan to ti ipaay ko kini Jehova, kiti apo. Kadagiti nagkaado nga impaay na kanya. We serve God. Why? Not only because He is worthy. DJ pelang umdas nga rason. Ngam timang digdig ti puso tayo kakabsat. Malaksid nga ti Diyos maiparbeng kan maikari. Timang digdig jay puso tayo. Jay kinapanagyaman tayo kang kuana. Number 2, we serve God because we thank Him. Amom ka di nga deta angas mo, binulod mo ka po Diyos. Isublim to taangas king kuana. One day, kada pa nagangas tayo kakabsat, bulbuludan tayo laga na po Diyos ti angas tayo. Every blessing, sino kada kayo kakabsat ti adult blessing na? Every answered prayer, regalo nga naggapo ka na po Diyos. Amen kakabsat? Agasam ko man o dadakil nga utang mo, tapos ada ng bayad. Anat riknam ka di jay tao nga ng bayad, jay dakil utang mo. Kunam ken kuana ket jak ammo no kasanot pa nagyaman ko ken ka. Right? Kunam kadlata ken kuanan, thank you. Wenno ipeksam. Iti panagyaman mo kadijay na indaklan nga inaramid na significant tibiyag mo. Isn't it, kapatid? Hello? Sino kada kayo tinapadasan nanti nabayadan ada ng bayad ti utang na? Awampay, puro utang sat napadasan tayo kakabsat. Ngam agasem ko ma, no DJ dakkel nga utang mo hanakapat paturugan. Ken hang ka makapangpangan, hang ka makaigna, hang ka makatalna, sulat pampanunutem. Ket adda nang sagot nga kunana bay amom, bayada kon. Apo, kunam to ka DJ tao, manong, jak ammo no kasano kagyaman ken ka. Kas mulain salakan ti biyag ko. Di mula ammo no anat epekto na kanyak nga nasyaat detoy. Hello? Kakabsat, apay nga no ti tao ti agaramid ti naimbag. Maapresyar tayo. Apay no ti apo ti nangipakitat kinaimbag. Apay kaslahan tay marik na. Tapno maiparik natay kumadji panagyaman tay king kuana. Hello? Amuyo deto'y doctrine of salvation. Hala nga doktrina. Inawat mo dito iti apo kakabsat. Hello? Kat, DJ kat tao lang. Tinang tulong ka, permit yaman mo. Hello? Iso nga into no agkid daw kat permit bain mo no di mo mapagbigyan. Saan ka di kakabsat? Aglalalo no isot nang tulong ti panagbasa di kita anak mo. No agkid daw. Ay, kaslam ako ang kangaha mo mapagbigyan. Apay ni Apo Diyos, di tayo mo't mapagbigyan, kakabsat. Wala nga pastor, di kad mo't umanay mo't tamaminsan lang nga prayer meeting nga pagbigyak ti Apo. Anat inted nagan ka, may salang aldaw, haang ka di nga eternal life ti inted nagan ka. No eternal life ti inted nagan ka, dapat awan patinggana mo ti ipaay mo nga panagserbiking kuana. Ngam ti pa nagserbihan na ngamin mabaling nga ingkapilitan kakabsat.
Han na ngamin mabali na puwersado. Apay, sino launay ni Apo Diyos ang tamasapula? Ano't pa nagkitam kini Apo Diyos? Takasapula na pilitan da ka nga agserbi, aya? Awang kad ti pagyaman mo king pagyamanam king kuana, aya? Hello, kakabsat? But again, agsubli kakabsat ka DJ nga problema, sinful nature. Na nga to unay ti pa nagkita tayo di bagita yung akaslat ti Diyos, han na maikari nga pagyamanan. Naawatan niyo kakabsat. Thank you, Lord, for your unending goodness. We serve God because we thank Him. So nga, kunakto ka ti Apo kat Lord, amom deti pa nagserbik kan ka Apo, urehan nagsupapakan kadagiti blessing. Ngam ti Apo na para, burmut aya. Mapanagnakan yung malati biyagyo deta, siyak mapanagnakat. Nga digiti agserserbiking kwa na kat arig na, kasla nakasasidig dati Apo aya. Kat no sino di nakasasidig kan kwa na, kasla isumot ti perme aya kakabsat. Kat undeniable, marikta, kamti ko nakti Apo Lord, uri awan digito nga itad mo. Di pa nang isalakan mo kanyak. Hanak kailangan Apo nga dete kasla palamlaman ti reward. Hanak kailangan nga palamlaman ti kondisyones. Umdas kanya kon Apo nga rason, di pa nang isave mo kanyak, nga ipaay ko ti biyag ko nga agserbi kan ka Apo. Adame sa question ije estudyante, di kalmang ko na nagat. Kaslang ti point nagat, if you will live your life all over again, will you still choose to be a pastor kunana? Diba? No kadi ulitam ti agbiag manen kunana. Pilyam kadi ti agbali na pastor, amam ti isong bat ko jay kakabsat, ang aman time ko nga nang sungbat kam, ti sungbat ko ijay, actually, no ikanak ti Apo ti tiyan sa nga agbiag manen, pilyak ti agserbi iti Apo. Haan lang aming nga sinful nature tayo ti problema tayo kakabsat. Amo yun o ana? Dua nga S. Gapu ti struggle ti biyag. Gapumot digiti success nga kayat tayo nga magunod ti biyag. Ni Apo Diyos piman at dadyay likodan. Hangko ibaga nga piman ni Apo Diyos, kamkas-lakas day ti panang pumpumayan tay kingkwana. Samantalang kakabsat, isut mang tulong kada tayo, digiti struggle tayo. Isut mang itunda kada tayo, kadagiti success tayo. Apay nga hamo ko mapagbalinan nga priority ti panag-serve mo kengkwana. Di ba kakabsat? Amin tayo kuma. Awang pilpilitan kan hana kakasapulang nga mauyuyutang ka ngagserbi. God is not like that nga uyuyutan na ka ngagserbi. No. Sikati adatanawin na nga dakkel nga kinaimbag kan panagyaman. Amen kakabsat? Number 2, we thank Him. Number 3, ano pa'y kakabsat ti makita tayo ti Biblia nga rason ti panagserbi tayo kan Apo Diyos. Kitan tayo di John 21 verse 15. Umutay danom kunto yan. John chapter 21 verse 15. Una na dyan, so when they had dined, di magmangandan, Jesus saith to Simon, Peter, Simon, nga anak ni Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Amo ti bagbagan ni Apo Jesus, kunana, Pedro, no ay ayatan na, pakanam dagiti karnerok. You know what that means? If you love me, then serve me. Do you know why we serve the Lord? Number 3, we love Him. Kakabsat, ay ayatan taymot lang ti Apo. Amen. Damagak pangking ka, ay ayatem kadimot laeng ni Apo Diyos. Kat no pudnong ay ayatem, pagserbyam.
Amuyo, isray di man di kanta nga o glorious love. Kasi, kasanot pa nang isuro, ti maysa nga Kristiyano, ti panagayat ti Apo. Aya, how do you teach a Christian to love God? Kasi, ti ayat ngamin kakabsat kat halang nga rik na eh. Jerik na kat resulta kaday jay pa nakabigbig mo iti Apo eh. Love is not just a feeling. It is a choice and a commitment. Now, how do you teach a Christian to love God? Kasi kala ko makanyayo aya. Kasano kayo nga sursuran nga ayatan nyo ti Apo? Simple lang kakabsat. 1 John 4:19. Kitantay di ko na. We love Him because He first loved us. The Bible is telling us, kakabsat, nga no na-appresyar mo di jay inaramid ti Apo para kan ka, isut mang tignay ti pusom. Yung bang kitam ngamin kakabsat, nga ni Apo Diyos na managbasol tayo, bimaba, inliklik na tayo di impyerno, hantay nga maikari nga ayatan iti Apo. Hanga imay ni Apo Jesus kasi nasingput ka. Jesus did not come because you are attractive to Him. Jesus did not come because you love Him. No. That was none of the area kakabsat. Ti Apo imay. That is love. Hante nga maikari kakabsat kaayatan iti Apo. Kat numariknam nga dati tao nga nangiparikna ti pateg mo kang kuana. Hangata nga maalamot jay pusom kang kuana. Kakabsat, kaslang hante marikna nga minen nga adata idi jay posisyon nga nuhan na tayo nga ipateg ti Apo. Yan natay kumaita. Kan madusa ta impyerno. Awana, nalipatan tayo sa na-amnesia tayo kakabsat. Tailat ta struggle kan successan ti agan andar di panunod tayo. Imbes nga everyday, tantanawom lat ti Apo. Hala nga dete, thank you Apo ti angas nga impabulod mo. No dikat, thank you Apo gaputa impatagnak, insalakan nak. Yan na ako maita Apo, no hanak nga insalakan. Papanak ko man no matayak, madusa ako man no matayak, no hanak nga inpatag. Naawatan niyo kakabsat? Oh. Iso nga nagpintas si Jay kanta nga o glorious love. Ti aramidin yung aming kakabsat everyday, no kasta nga makariing tayo. Kuan yung amin, medyo rubruban tayo mambasit, dete panagyaman tayo ti Apo. No adamay sa nga karirik na ken panunot nga rubrubam, tay panunot nga agyaman iti Apo. Hala nga ti rubrubam ti bagim ket DJ urge mo nga agsaksid ti biag. Hang kumala nga isut rubrubam. Hang kumala nga ti rubrubam ket DJ passion mo nga agbalin nga successful. Hang kumala nga isut rubrubam nga panunot, ti rubrubam nga panunot. DJ panagyaman mo, ti panangisalakan na ka. Pastor, kasano nga rod? Sino ka da kay ti adda cassette player na? Ay, old model gayam di jay. Dete adda sound system na di balay. Adda amoy sound system. Bakit amoy ti sound system ko? Dete maupaan ka kabsat. Well, sound system di jay. Speaker, sino? The Bluetooth speaker na di balbalay da. Adda? Amuyo ka di kakabsat. Developom ti habit, parubrubam, di relasyon mo ngamin ti Apo Paunay mo't ngamin ng kakabsat, di tayo mo't laam mo't nga parubruban mo't tirik natay ka na po Diyos. Iso nga kastan umay ka makigimong, nakatamtam na Ada naggapwam nga panunot, no sino nga nainlubungan na panunot nang kulkulaap ka, tunog kanta tayo, di ka maipaay ti Apo. Nakalamlamiis ka ti Apo. Husto mo no saan dito ibagbagakon kakabsat. Amuyo ka di nga ti backslider kat haan lang ati han na umay makigimgimong.
Ti word nga backslider, limami is. Kat many times nakalamlami is tay ti Apo. Agkang kanta tayo, ngam nalami is tay kenkwana kakabsat. Kaya ti Apo ang i-express tayo mo, daya kakabsat. Amuyot aramidan nyo ngamin, rubruban nyo mo, deta relasyon nyo ti Apo. Kasano yung arubruban? Nakasarsaritam ti kararag, number 1. O, kasano pa yung arubrubam? Kat agmalmalam, nakatado nga tattao, to nagawid ka, trabi, anak ko na, Apo, nabanog, akong kasarita ka tumbigat. Paunay kamutan. Isot ng tulong kung ka nga nagmalmalam, kastalat ibagam. Nyamuteng kakabsat. Maawatan nyo, dito ipanangiyak, explain ko kada kay itan. Paunay, pagbalinan tayo mo takas la errand, boylat ta ni Apo Diyosan nga, you know, isot agserserbi ka datayaw, kasla impes nga datay ti agserserbi king kuana. Hangatang ano ti rabi, ikakabsat kat uri nakaiddakan, kat nakaikidem ka, mamin anumot ko mga Apo, thank you tinulungan nakita nga nagmanam Apo Hangko ko man na aramid deti no dinak tinulungan Apo Angam kasta tilata nasisita kada tayo kat, dagiti bambannog tayon, dagiti nagbambannogan tayo, dagiti trabaho tayo, di tayo malabigbigan mo dyan nagipabulod ti angas. Rubruban nyo kakabsat. Sino kada kayo ti mga ramid deta to nagawid ang rubruban nyo. Kat no timot bigatan kakabsat, ayan, the speaker yo, agpatukar kay mo ito nakakabsat. Kat timat lapat patukar yo kat, digiti mang rubrub nga pagsalaan na kamat. Dito no kuma, nakapigpig sa tukar mo, agdigdigos ka kat, agsalasala ka, agdigdig. Kada tumaktaki ka kat, mayat ti kumkumpos mo kakas dyan. Unay kan kakabsat. Entertainment ti sapsapulen ti tao itan kakabsat. Kasla taot nagbalin nga Diyos nga dapat amin umayking kuanan. Nakakondisyon ti panunutay nga datayugat ma-entertain. Mali. Delikado deta kakabsat na inlubungan nga panunot dayta. You see that? Ikat no kumapatukarumot deti kasla deti kantaan tayo nga o glorious love. Ipangkuntuman la, dita yan ta, group chat tayo, dita link na ta YouTube, unta i-play yun tumang kakabsat. Kaya lang, hanggang minabaptis, dyan ang kanta, dyan nga recording. Dito nga kanta, talaga nga himnal dito. Ada? Madama nga record? Ay, i-record tayo? I-record tayo? Una, direct. So, dito director ko ka. Camera action ko naman karoon. Okay. Alay kabil mo man, kantaan tayo man, namnaman yun natin kaipapanan na. Amuyot glorious love na indakla na ayat. Kung kuna karoon ko, tagadot tao ita, permi nga, tatay digong, kunada. At dakkel kanot na aramidan at Pilipinas. Hindi kita mo daduma ni Tata Marcos. Abulakay. Nagdakkel na aramidan na, kakabsat nang nangrona na po Diyos. Kita nyo, kantaan tayo na i-ready yun choir. Buri ka token at ang kakabsat, kantaan ti choir. Ready now? Okay, are you ready? Soprano, alto, tenor, ready? I-focus mo, di kwartap nung makita, di kitag buy-buyan at tapnon. Pagkapon na nga ta, di nga sound, kung kunada, nga minong kaya. Ready? Intro. In my darkness, say. In my darkness, Jesus found me. Touched my eyes and made me see. Broke since chains that long had bound me. Gave me life and liberty. Glorious love of Christ, my
suruhan nyo mo takang kantaan ti Apo, kakabsat. Amen. Kuna nagat na, i-explain ko man labas, say it pa mo di first verse. Anak ko na dyan, itisip ngat ti biyag ko ti Apo na sarakan nak ko na. Sinagid na ti matakot nakita. Una, next, anak broke ti Ilocano. Nalugi? Broke. Binurak na, dagiti, kaukawar ko. Nagadut kaukawar tayo di, ala pa. Lagi po nyo man, di kita kaukawar tayo, biyagyot di kakabsat. Binurburak na. Kat winayawaya anak ko na. Kunana, J. Chorus, O glorious love of Christ my Lord divine. Anat stoop. Bimaba. The word stoop, di ba no? Dati natnag mo. Natnag mo ko ba? Tapno mapidot ko. Haan natin nga pinidot, jay saka na nga, da kayo, may kayo dito, han ako nagakabsat. Ana inaramid nagat Diyos. Ana nukat kayo, anat Ilocano, di jay, nagrukob. Kasta inaramid na, sika nga man nagbasol, may kadtoy ko na. Datayo di jay. Naggato kami pa nagkita tayo ti bagbagi tayo kakabsat. Iso nga, hantay maipaay ti Diyos ti pa nagserbi. Ngam no makita nga you are just a worthless sinner. Saved by grace. Amen? Okay? Kantante amin. Let's close, ha? Tumakder tayo kakabsat. Closing song tayo. Ito yan. Okay, everybody sing. In my darkness, Jesus found me. Touched my life and made me see. Wrong since chains that long had bound me. Gave me life and liberty. Sing now. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine, that made it soon to save us all. Stoop to save a soul like mine. Ikas dayo no kwa ni. Hangkay agdram-drama Sa bali agdram-dramahan, nagpaypay sungam iyak acting na. We are not doing a drama here. This is true. Hindi tayo nagdradrama. Totoo to eh. Ngayon, kung hindi totoo sa'yo, yun, nagdadrama ka. Pero kung totoo sa'yo, hindi drama yun. Amen? Okay, second verse. Oh, amazing truth to ponder. He whom angels hosts attend. Lord of heaven and Son, what wonder. He became the sinner's friend. Everybody sing now. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine. Panginoon. Grabe, ano? Thank God. I'd like the choral. Can you come and sing that song again? Sige. Would you like to hear that song again? Be strong and of good courage. Amo yung tinagapuan, deta nga balikas kakabsat. God told that to Joshua. Niyapo Diyos. Ayan? Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you so much. And as we close the service, Lord,
isot pangrugyanan manen, iti panagdaydayaw miging ka. Daily, as we go to work, Apo, kasarsarita da ka, tirabi, thank you kam kan ka. Apo, pakawanan na kami, Apo, Diyos. Tanusin no, di dyan nang runa kan maiparbeng, isumutin, Apo, tinakaligtaan mi. Apo, hammi mo't ibaga nga nalipatan daga totally. Ngam di maiparbeng nga para kan ka, saan mi nga naipaay. Kat natignay na konbiktar kam nga rod, iti dayti nga mensahe, kat kas pastor, tulungan nak Apo agtultuloy, nga mangisuro, ken mangimuli, iti daytoy Apo nga kagimungan ti sibubukil nga HBBC family, ti panang big mi ti kinasyasin num Apo Diyos. When natanok ka, nangato ka, ngam di pa nagkita mi ngamin tinababa. Tatibay ka puanan na Apo, di sinful nature mi, may kadwa nagadot struggle ti biyag. May katlo, tay success iti goal mi. Jay kumapanagserbi migin ka Apo ti goal. Thank you that in the challenges and problems of life, adda ka o Diyos, nga hanlang nga mangkuyog kada kami, no di ket mangilasat kada kami Apo. Bless us, bless this song as we close in Jesus' name. Amen. Be seated, please. Be seated.
Oo na yung kaslate lang nagbuyat concert ay kakabsat. Pero brethren, agtib-tib kir tayo kakabsat. Kadwa tayo ti apo kadigiti amin akarit ti biyag, hanatay baybayan. Ket adupay ti kayat ti apo nga ipaaramid kada tayo, hampay nalpas ti misyon tayo ti rabaw ti daga. Praise God for that. We will now cut the live stream. Thank you for joining us. Ket ita ayabak man dito.